Update sa parliamentary election sa Setyembre at ang resumption ng voter registration sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating aalamin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Cheryl, Sir Joshua, at sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Director, kamusta po ang muling pagbubukas ng voter registration para sa BARM elections? Ilan po ba ang target ninyong maidagdag na rehistradong botante bago po ang parliamentary elections? Naging mainit po ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa BARM sa pagsisimula po muli ng registration sa kanila na binuksan po ng COMELEC noong February 9. Inaasahan po natin na baka po mahigit 300,000 ang ating mga aplikante po na madadagdag po dyan. Tatandaan po natin kasi una sa lahat ito po ay para sa barangay at sangguniang kabataan elections at kung sakali man dun sa panukalang batas na binabalangkas po ng Senado at ng House of Representatives na talagang sa Setyembre ang panibago nating halalan para sa BARM, maari pong makasama na ang mga bagong botante na magpaparehistro sa halalang ito. Hindi na po katulad ng umiiral na batas ngayon na Republic Act 123 na yung mga bumoto lamang nung Mayo makakasali sa halalang ito. Maganda pong development ito mula sa ating Kongreso. Okay. Attorney, nabanggit mo yung mga maaari na magparehistro sa ilalim nitong resume voter registration. Paano po ba ang requirements at proseso na dapat tandaan ng mga nais magparehistro? Napakasimple lamang po dahil nga po ito ay para sa barangay at sangguniang kabataan elections na maaari na rin maging pagbubukas para sa kanilang BARM parliamentary elections, magdala lamang po ng valid government-issued ID. Pwede po yung ating LTO driver's license, yung NBI clearance, yung inyong passport, yung national ID, yung senior citizens ID, yung iba't ibang ID po na inisyo ng ating pamahalaan. Basta ang importante po ay merong larawan, may pangalan, may titirahan, merong birthday at merong lagda na kakikitaan namin dito. Paalala rin po sa kanila, Sir Joshua, Director Cheryl, hindi na po tinatanggap ng COMELEC yung tinatawag po natin na sedula, yung mga barangay certification, yung pong police clearance at yung pong tinatawag natin na privately issued identification cards. Nakaranas po kasi tayo ng mga nakaraang pagrerehistro na inabuso ang mga ito na nagkaroon na isyuhan ng mga ID at barangay certification yung hindi mga kwalipikadong dapat magparehistro dyan. At dahil po dito, mananatili po tayo sa mga government-issued IDs na nabanggit. Director, paano naman po makakatulong ang Registration Anywhere program sa mga botanteng taga-BARM na kasalukuyan pong nasa ibang rehiyon at saka saan din po mga lugar sila pwedeng magparehistro sa ilalim po ng programang ito? Naku, napakaganda po nito, Director Cheryl, yung inyong katanungan. Tama po kayo, sa ilalim ng dating proseso, kailangan bumalik ka sa iyong barangay, sa iyong nayon, sa iyong bayan para lamang makapagparehistro kung ninanais mong maging botante doon sa lugar kung saan ka pinanganak o talaga kung saan ka nakatira. Ngunit sa pamamagitan po ng Register Anywhere program o yung mas kilala sa mga malls na Special Register Anywhere program, kahit nandito po kayo sa Metro Manila o saan man pong metropolis sa ating lungsod, kung saan nandun yung aming RAP or SRAP. Ang kagandahan po nito, maaring nandito kayo sa Quezon City, nag-aaral, nagtatrabaho, pansamantalang naninirahan. Dito nagparehistro sa RAP pero talagang nananais pa rin na doon maging botante sa BARM. Huwag po kayo mag-alala. Yung pagpaparehistro ninyo dito, kami na po ang bahalang magdala ng datos ninyo sa BARM. So muli po, ito'y napakagandang programa na nagdadagdag ng convenience at kadalian sa ating mga mamamayan. Tunghayan lamang po ang COMELEC website at ang COMELEC Facebook page dahil nandun po yung aming mga anunsyo para sa Special Register Anywhere program. At para po sa kaalaman ng lahat, dito po sa darating na ngayon po ay nasa Walmart Junction yung aming Special Register Anywhere program. Pagdating nga po ng February 20, nasa Robinsons Metro East po kami at sa iba't iba pang mga lugar ng Mega World sa February 21. Pakitunghayan na lang po ang aming anunsyo sa Facebook page at sa COMELEC website at kung malapit po kayo dito, doon na po kayo magparehistro. Director, pagdating naman po dito sa usapin ng matapos po maaprubahan itong pagbabago sa Electoral Code sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 88, may mga challenges po ba o mga hamon na kinakaharap ngayon ng COMELEC sa paghahanda para sa unang Bangsamoro parliamentary elections? Kung meron po, ano po ito? Tama po, Sir Joshua. Dahil po sa mga pagbabagong nabanggit,
lalong-lalo na po yung pagbubukas muli ng pagpaparehistro ng kanilang mga political parties, ng kanilang mga sectoral organizations. Ang nangyari po kasi, parang nabaliwala yung lahat ng nirehistro namin dati na binuno po ito ng COMELEC sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan dahil libo po ang nag-apply, 1,500 sectoral organizations na kailangan salain ng COMELEC at doon naman po sa political parties sa mahigit 200. Dahil po dito, medyo binaba nila yung requirements para mas maraming makasali, magbubukas muli. At ayon sa Electoral Code, magbubukas muli ng pagpaparehistro. Mangangailangan pong muli ng sapat na panahon ng COMELEC, baka po mga 4 o 5 buwan, para lang masiguro na matapos ang mga aplikasyon na to. Kaya nga po nung kami tinanong sa ating Senado, sa ating House of Representatives, kasama na ang prosesong ito, kailan maganda ihanit sa gawa ang halalan. Tapos lahat ng mga nabanggit na pagbabago sa Electoral Code, ang naging tugon po namin, Setyembre. Sapat na panahon na rin po yan para kami makapaganda para sa automation, maimprenta ng balota, makapag-deploy, makapag-training at higit sa lahat yung pinaka-importante po, voter education at information sa buong Bangsamoro. Director, kaugnay naman po ng bagong panuntunan na kailangang muling magpa-accredit ang sectoral organizations. Paano naman po sisiguraduhin ng COMELEC na matatapos po ang accreditation sa loob ng limitadong panahon bago po ang target na halalan? Sisiguraduhin po natin na malinaw po ang i-implementing rules natin kung hanggang kailan lamang magkakaroon po tayo ng cut-off kung saan pwedeng mag-file ng mga petitions. Ito pong cut-off na ito ang magbibigay ng sapat na panahon sa COMELEC para tiyakin yung bang mga nakalagay sa kanilang petisyon ay pawang katotohanan lamang, ma-verify higit sa lahat yung bilang ng kanilang mga miyembro, yung kanilang mga tanggapan, yung kanilang constitution and bylaws, at higit sa lahat po ang pamunuan ng mga organisasyon na ito, pati na rin ng political parties. Alam niyo po kasi may referral pa po ang COMELEC niyan sa aming field office para po personal na ma-verify ang mga nakalagay sa petisyong ito. Kaya po yung 4 at 5 hanggang 5 buwan siguro, or at the most 6 na buwan na maibibigay sa amin ng panibagong batas ay magiging sapat na para masala po ng maigi ang mga political parties na bago, pati na rin ang mga sectoral organizations. Okay, Director, dahil nga po ang mga sectoral representative ay ihahalal na mismo ng mga botante at posibleng humaba yung balota, ano po yung mga hakbang ng komisyon para matugunan yung mga issues sa ballot design, printing at maging sa budget? Tama po kayo, yung pong pagdating sa design, medyo kakaiba po kasi ang Bangsamoro Electoral Code. Nakalagay po kasi doon na hindi lamang pangalan ng mga kandidato ang nasa balota, kundi mismong larawan nila at yung kanilang political parties, yung logo ng political parties. Kakaiba po ito, sa kanila lang pong Electoral Code meron ito. At dahil nga po sa pagbabago dun sa Electoral Code na mismong kandidato na, instead na yung organization ang ihahalal, talagang haba po, magiging direktang halala na para sa mga kakandidato. Ine-expect po natin na haba. At dahil po dito, dun sa panahon ng filing ng mga certificates of candidacy para sa mga posisyong ito, ay bibigyan din natin ng sapat na panahon para kung merong nagnanais mag-file ng disqualification, cancellation ng kanilang COC o iba pa kung sakali man na merong nuisance candidate. Yung nabanggit din po namin 4 hanggang 5 buwan na oras para sa COMELEC ay magiging sapat din po ito para resolbahin ang anumang petisyon na isasampa laban po dun sa mga airing na sinasabi natin nagpa-file ng CO6. Director, nabanggit po sa ulat ang posibilidad na paggamit ng 2 magkahiwalay na balota. Isa po para sa parliamentary districts at political parties at ang isa naman po ay para sa sectoral organizations. Paano po ito ipatutupad at paano ninyo maiiwasan na magkaroon po ng kalituhan sa mga botante? Yan po ang maganda, Director Cheryl, sa ating automated election system. Yung pong sistema na ginamit natin ng Mayo na gagamitin din natin sa ating parliamentary elections ay may kakayanang bumasa at mag-store at mag-record at bumilang ng iba't ibang balota. Kaya po niya ito, simpleng programa lamang. Ang importante po dito sa bagay na ito, una sa lahat, maipaliwanag sa ating mga kababayan para saan yung unang balota at bakit para saan naman yung ikalawang balota. Ito ba'y limitado lamang dun sa mga bahagi ng sektor o ito pangkalahatang ihahalal? Pero pinaka-importanting isa pa, ma-training po ang ating mga guro na masigurong una,
dalawa at kumpleto yung maiabot na balota at dun sa mga tamang botante maiabot ang balota po ito. Pagdating sa teknolohiya, wala pong dapat alalahanin ng ating mga kababayan. Kayang-kaya po ng ating sistema ang multiple ballots na basahin. Okay, Director, sa target po na magkaroon ng final list of candidates at organizations bago ang Hunyo at pagsisimula ng ballot printing sa Hulyo, gaano po kaimportante yung agarang pagpasa at implementasyon ng mga kaugnay na batas para matiyak na magiging maayos at may integridad itong gagawing halalan? Dahil po ang halalan talaga ay bunsod ng mga batas, talagang inaasahan po namin ang pagkilos, ang paghahanda ng COMELEC. Ang lahat ng calendar of activities at aktibidades dito ay mababase po sa batas. Kaya po kung titignan nyo, kung talagang dun sa batas na maipapasa ay September ito, aatras po tayo para mabilang natin ang tinatawag nating election period. Makita natin kung saang bahagi ng election period ang filing ng certificates of candidacy. Saan naman din ang campaign period at higit sa lahat yung mga aktibidad, yung mga acts na pinagbabawal ng ating batas tulad ng pagdadala ng baril, tulad ng mga transfer, suspension at iba pa. Kaya nga po napakahalaga na sa lalong madaling panahon ay maipasa ang mga panukalang batas na ito nang maisagawa na natin ang mga aktibidades para sa halalan at maipagbigay alam natin sa ating mga kababayan ang sapat na impormasyon para sa halalang ito. Director, karagdagang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nasa BARM para sa nalalapit na parliamentary elections. Maraming salamat po, Director Cheryl, sa Joshua. Sa ating mga kababayan po sa BARM, makakaasa po kayo. Kaisa ang Commission on Elections sa inyong mga pinuno sa BARM, sa ating Kongreso, Senado at House of Representatives, pati na rin sa Ehekutibo na naglalayong isagawa sa lalong madaling panahon. Itong taong po ito, ang inyong BARM parliamentary elections. Nang sa gayon, masimulan na po ng mga pinuno ninyo sa parlamento ang kanilang trabaho na may mandato ng mismong mga mamamayan ng Bangsamoro. Kaya nga po sa pagtutulungan ito, asahan po ninyo ang sunod-sunod na paghahanda po ng Commission on Elections. Sana rin po kayo'y makilahok sa ginagawang registration diyan po sa buong Bangsamoro. Tatagal po ito hanggang March 31 dahil nga po inaasahan natin na magkakaroon na po ng halalan by September. At higit po sa lahat, hindi lamang po yung mga bagong aplikante ang inaasahan natin na magpapile ng registration, kung hindi pati na rin yung mga lumipat na ng tirahan, yung mga na-deactivate, yung may mga dais ipabago sa kanilang datos dahil nagkamali ng pag-supply ng mga datos ng silang parehistro. Ito na po ang tamang panahon. At paalala rin po sa ating mga kababayan dyan sa 2nd District ng Antipolo City, ang halalan po para sa inyong kinatawan sa House of Representatives ay sa March 14 at dahil dyan, nagsimula na po ang election period kahapon, February 12. Nagsimula na rin po ang gun ban, natatagal po ito hanggang March 29. Pati po ang inyong kampanyahan, asahan po ninyo, nagsimula na po sila yung inyong 7 kandidato kahapon at tatagal po ito hanggang March 12. Tulungan niyo po ang COMELEC na maipatupad ang lahat ng batas tungkol sa halalan at higit sa lahat, tulungan niyo po kami sa partisipasyon na maging successful ang halalan para sa inyong kinatawan sa ating House of Representatives. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.